Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today at pag-usapan nga natin itong pagpa-public apology ng mga siga-sigaan ng isang araw lang at ngayon. Kung makasori, wagas. Tao lang daw sila, nagkakamali rin. Ito na nga guys, no? Meron isang article galing po sa billionaire.com. Sabi dito sa kanilang article, The Serve. Palawan declares influencer Rosmar Tan, Rendon Labador, persona non grata. Sabi nga guys ng mga netizen, bakit sila lang? Bakit hindi kasama yung isa, yung Marky ba yun? Ayan. Anyway, hindi pa naman natin alam yung details ng resolution ng SP, Sangguniang Panlalawigan. And dito, sabi nga ni sabi ni Bilyonaryo, o diba, kahit si Bilyonaryo, buisit sa inyo. The Provincial Board of Palawan has rallied behind the local government of Coron after the viral outburst of social media influencer Rosmar Tan and Rendon Labador, declaring them persona non grata in the entire province. Imagine niyo, no? Isa lang yung kinalaban nyo, hindi nyo inaasahan na buong lalawigan o buong probinsya ng Palawan will go against you. Local officials formalized the move through a resolution adopted on Tuesday, June 18. The persona non grata, which translates to unwelcome person, is equivalent to banning Tan and Labador from setting foot anywhere in Palawan unless a board resolution is lifted. Gaya nga guys, nung nasabi ko na sa akin isang reaction video, sa totoo lang, if you recall, no, na persona non grata si Direk Daryl Yap at saka si Ay de las Alas nang gumawa sila ng isang ano ba yung ginawa nila? Something to do with the during the election, the campaign period. Parang skit, yon. Hindi rin naman. During the time na persona non grata, hindi naman yata nalilift pa rin yung persona non grata na yan. They can go in and out. And ang pagkakaalam ko rin, may mga unit, may property si Direk Daryl dyan sa Quezon City. If I remember it correctly. Otherwise, you can correct me on that. Ayun dito, Tan and Labador mounted a chaotic charity drive. In Coron on June 14, where they promised to give away grocery packs and cash. A huge crowd gathered, but since they did not coordinate with the local government officials, imagine niyo, hindi naman pala sila nakipag-coordinate, and yet, humingi di umano, no, doon sa napanood kong isang humingi di umano daw ng assistance ang grupo nila Rosmar dito sa municipality ng Coron. The safety, security, and logistics of the event was gravely disorganized and not every resident who attended received help from the vloggers. Now, dito sa sinabi, no, dito sa nasusulat dito, kung sino man ang nag-author nito, susugurin din ba nila Rosmar at duduro-duruin ni Rendon? Kasi dito mas masakit yung sinabi. Imaginein mo, was gravely disorganized and not every resident who attended received help from the vlogger. So, ibig sabihin, yung pinost ni Ma'am Jo sa kanyang Facebook page is talaga namang may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan kumbaga. It's not something that she intended to write there, to write something sa kanyang post para lang siraan. 'Di ba? So, wala namang malicious imputation yung tao nung in-air out niya yung experiences ng kanyang mga kababayan. Diba? Municipal employee Joe Cayabyab Trinidad called out the vloggers for their act, which prompted Tan and Labador to barge into Coron Municipal Hall to berate and fight with Trinidad over the post. Imagine niyo. Ganyan sila kayabang. Ganyan sila. Hindi mo alam kung katapangan eh. Diba? Kayo ba masasabi yung katapangan yun? Gaya nga nang nasabi ko previously, if you're professional enough, the best way to do this or to address this is to file a complaint against this person. Diba?
Tapos pinagdidiinan pa ni Rendon that this person is a public servant. Hindi po siya public servant. Siya po ay public employee. So, merong thin line na nagsiseparate sa kanilang dalawa. Oh. The two influencers have since apologized for the incident, but local politicos and netizens aren't so forgiving. Some even called for boycott of Tans. Ako, yes, I will do that. I want that. Kasi kung ikalalaki ng ulo ng mga ganitong tao dahil sinusuportahan nyo ang kanyang mga produkto, para palang binibigyan nyo rin ng karapatan na bastos-bastusin kayo. Diba? Ibagsak nyo business ni Rosmar ng ano yan po eh. Mga buret sila ni Rendon, Palawan, Caron do not need to be promoted. We are a destination, kamo. Sila ang may kailangan sa Palawan, pinagkakitaan ng poverty port. So please declare this asshole as persona non grata. Patunayan nyo ngayon ang power of cancel culture. Tingnan natin yung yabang ng Rosmar na ito. Diba? Imagine niyo, akala nyo, yung isang taong yan, you don't know that there are like, I don't know how many thousands Palawenyo here and abroad ang nakita niyan. And not only that, kahit sino sigurong Pilipino, okay, kahit sino sigurong Pilipino ang makapanood niyan, talagang isusuka kayo. Hindi lang yun. Baka yung ibang mga probinsya o mga city municipality, gaya ng sinabi ko, hindi nagugusto yung makita yung mga pagmumukha ninyo doon dahil sa ginawa nyo sa Palawan. Imagine niyo, ito yung eksena nila the other day. Dito pa naman mag-enjoy. Tapos ang gagawin, itabash pa kami. Promote kami ng police. Sutukan daw sila na rin. Tapos may babae na babae ba yun? Babae yun? Kaya yayak na yun? Ikaw yan. Ano bang pinagmalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Ano sinasabi? Ikaw lang po. Yung kahit gaano mag-sorry, panoorin natin yung sorry nila. Kahit gaano silang mag-sorry, panoorin mo lang ng paulit-ulit yan. Wala eh. Dito, ito yung ano nila. Apology nila. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labrador at kasama ko po ang Team Malakas, si Marky Tan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa nagawa namin. Alam mo dito, ito yung part na mapapamura kayo. As in. Alam daw nila. Ayun naman pala, alam ninyo. And yet, you continue, no? Yung ginagawa nyo. Tapos feel nyo pang pinapavideo nyo, tapos in-upload nyo pa. Actually, maganda nga yun eh. Kasi doon namin nakita kung gaano kayo kababastos. Wala naman kayong lahat dyan sa kinakatayuan nyo kung hindi dahil sa mga viewers nyo tsaka sa mga sumusuporta sa inyo eh. And then all of a sudden, gaganon nyo yung tao. Siguro nga, maiintindihan ko kayo kung nasaktan kayo sa sinabi. Pwede rin nyo naman kasi i-approach yung tao na malumanay. Tanungin nyo, ano ba problema natin? Ano natin? Ganyan-ganyan. Diba? Wala kayo lahat dyan kung hindi dahil sa mga supporters niyo. Paano kung ilan sa mga yan ay supporters pa ninyo? Yung dami ng taong pumunta dyan, ibig sabihin, itong mga taong itong pumunta sa inyo at para makita kayo. Yan ang mga potential nyong supporters o yan yung mga supporters ninyo. Tapos magpapakita kayo ng kagaspangan. And then ngayon, humihingi kayo ng dispensa using all the bullshit terms and words. Diba? Nung kinuyog niyo yung tao, si Ma'am Jo, naisip niyo rin ba na pwede rin siya nagkamali? O tinanong niyo, ano ba problema natin, ma'am? Bakit niyo po nasabi yun? Gusto namin marinig ng malumanay. Bumaliktad pa tuloy. Kayo ang nasaktan, pero kayo ngayon ang mukhang masama. Dahil na lang sa inasal niyo. Diba? Tuloy tayo. Namin. And humingi po kami ng dispensya gawa ng nagpadaan kami sa emosyon.
Tao lang din po kami, nagkakamali po O, kami. diba? Pagdating sa inyo, tao lang kayo. Pero dun sa kinuyog nyo, naisip nyo rin bang tao yun na pwede rin magkamali? Na sana kayo na yung naging bigger person dun sa senaryo. Hindi, di ba? And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Ayun po, pasensya na po. You know the worst part? Yung pinilit nyo, yung tao, no, mag-public apology sa inyo. Kasi by the looks of it, yung ba yung tipo ng tao na magsusorry? Hindi. Imagine niyo maraming batang nanonood sa inyo. Tapos ganyan klaseng pag-uugali meron kayo. Hindi ko alam kung nadaanan nyo pa dati yung commercial. Sa mata ng bata, lahat ng ginagawa ng matanda ay tama. Tapos nagkalat pa yung mga pagmumukha nyo sa social media. Then magpapakita kayo ng ganyang ugali. Wala na nga disiplina ng maraming kabataan ngayon eh. Kaya tama lang na maibalik yung GMRC eh. Tapos meron pa mga klase ng mga, sabihin natin YouTuber na gaya ninyo, na hindi ko alam kung paano kayo pinalaki ng mga magulang niyo. Diba? O, tuloy tayo. Kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron. Hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa Rosmar, parang ganito lang yan, Rosmar eh. Kalabanin mo ang isa dyan, kinalaban mo na ang lahat dyan. So kahit hindi mo i-generalize, diba? Imagine mo, Coron lang. Nasa Coron lang kayo, pero buong lalawigan ng Palawan ang ayaw nang makita mga pagmumukha ninyo. Diba? You gave them a traumatic experience. You gave them a very memorable but negative memory to remember you. bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali po yun. Sana po mapatawad niyo po. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer, at hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labrador, Rosmar, or Marquita na... Yeah, that's the question is, do you really believe that bullshit? Sa totoo lang hindi. Kasi kung hindi yan yung nasa utak mo, hindi mo susugurin ng ganun yung tao. Agree kayo? Diba? Nagreklamo. Pumunta po kami doon dahil bilang isang Pilipino, simpleng tao na nasaktan sa nangyari dahil... Sa totoo lang, wala naniniwala sa mga pinagsasabi dito ni Rendon. So, tingnan natin yung comment section. Lalo na yung Marquitan, buisit yan. Sabi ng isa, yes to Team Malakas, face out. Oh, kita mo? 446, 4,000. Anong role ng mga nasa likod? Wala, chuwari what. Mukhang si Rendon pa ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Madam sa SOCMED. Mukha nga. Real o pake? I don't know. Pet peeves nyo in one frame. Imagine nyo. I can't feel any sincerity of your apologies. Oh. Akala ko nagbabalita si Rendon, sabi nung Miss ano. Ngiti-ngiti ka pa, Rosmar, ah. Oh, sabi nung BTS. Next one of the boys. Alam mo, Rosmar, sa dami-dami ng makaka-vlog mo, si Rendon pa talaga. Ayan, tuloy. Mga patulog. Real o pake. Ano kaya ibig sabihin ito? Not accepted na sincerity. Nag-gathering pa ang mga pet peeves ko. Nathan Bodyguard. Oh, asar na asar ako sa mukha ni Rendon. There's no sincerity. Mga nakahiga. Nathan the Bodyguard. Hindi ako maka-relate. Nice acting. Who are these people? Oh. Basahin natin. I don't know them because they don't know me.
Natawa sila. Famous influencers and celebrities. Yikes. How come naging famous and mga good influence ba yan? Sabi ng John Riel, celebrities. The feelers, mga celebrities. Celebrities, paano? Their words, not mine. Okay. Dogs may rabies. Sabi ng Kylie. Okay, thanks. Group 1. Now, group 2, please. For the views. Imagine mo, nakailan na tayo. Kakabuo pa lang ng Team Malakas, pero may ganito na agad kinasangkutan. Nalungkot ako para kay Rosmar. Well, dumikit siya sa maling tao eh. Nakafocus ako sa pagbabasa ng comment. Ako rin eh. Ngayon lang, for the content, yes, Team Malakas face out. Oh, Team Malakas. So far, wala pa naman tayong nakitang wala pa tayong nakitang out of 7,229. Andiyan pa ako. No amount of public apology will even change that what the fuck you all did. Tangina, maamunto pa kayo ngayon. O, diba? Out of nearly 20 million, imagine niyo 20 million followers ni Rosmar. Ba't parang nawala na? Ayun, 20 million yung followers niya. Tapos, 82.6K lang yung yung nag-heart. Yung 7,000 na yan, puro pambubisit lang talaga. Ito lang guys, may singit ko. Last year, do you remember what happened dun sa spokesperson ng ACG? 'Di ba? Nung sinama niya si Rendon sa pag-film nung pag-live stream nung raid. O Rendon na the underprobe for live streaming raid. Ano nangyari? 'Di ba? Oh, the PNP on Monday said said it is investigating whether there were violations committed when blogger Rendon Labrador live streamed the raid in Makati. We're looking into this. We don't encourage such action. We will be making some directives, initiatives, measures so as not to repeat the same incident. Sabi ni Acorda, if violation were committed, then Acorda said those will be liable, will be punished. So, mukhang hindi naging liable si Rendon. So, gumawa naman siya ng ibang kalokohan niya. Diba? Then, yung tao na nag-ano sa kanya, yung spokesperson ng PNP ACG, yun naman ang tinanggal sa pwesto na. Excuse me. Yun yung tinanggal sa pwesto niya. Inilipat. Imagine niyo yung ang tawag dyan, imagine niyo yung anong term doon. Parang itong si Rendon, whatever he touch, it turns to dust. Diba? Pakinggan pa natin sila. Sa isang comment ng isang public servant. At kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na ay, paulit-ulit yung sinasabing public servant. My God. Susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami. Tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At Diyos ko, Rendon, minamass report ka na nga eh. Minas report na yung Facebook page mo. Dahil nga sa pagiging kupal mo eh. Yan ang tingin sa'yo ng mga tao ngayon. Or long before, hindi mo pa rin nare-realize. Diba? Kung ano yung nakita namin sa video, ikaw na ikaw yun. Hindi naman kayo magpa-public apology eh. Kung hindi kayo kinasahan ng mga ng mga local government executive ng Palawan eh. Diba? We will be better. Babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa
advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Yung ginawa nyo, hindi na nga inspiring, bad influencing pa. Diba? Kayo ba guys, kayo natanungin ko, ito ba mukha na to nung nakikita natin ngayon para sa inyo, nung nararamdaman nyo? Mukha bang sincere yung pag-apologize nila? Oh. Imagine niyo yung public disturbance na ginawa nila. Ito ba yung klase ng tao, akala mo napala mo ng buong bayan? Kaya ganun na lang kung paano turingin ng isang kababayan din nila. Kapwa mo Pilipino yan eh. Nung dinuro-duro nyo, halos iparamdam nyo dun sa tao na binubuhay nyo sila eh. Oh. Ang Team Malakas po ay magpapatuloy at hindi po kami titigil sa pagbibigay ng kasiyahan, charity sa tao. Sa mga tao nasaktan po, sana po patawad yun. Eto lang guys, no? A lot of people are making comments already. Now, what these people are doing is poverty porn. Ngayon. Kung totoo na yung kanilang pinaka-intention, okay, kung ang kanilang pinaka-intention is really to help out, kailangan ang mga videos na ina-upload nila is hindi monetize. Otherwise, tama nga yung sinasaba ng ibang netizen. Yung ginagawa ng mga to is pagpa-poverty porn din. Diba? Actually, yung mga kaibigan nating mga kabatas at kakamado, they're doing a lot of research. They're following people who are into poverty porn. Because obviously, there are people who's going and doing beyond poverty porn. Okay? Nagiging prey po sila sa mga kabataan. Yun ang hindi na maganda. Anong gagawin niyo sa Pilipinas? Ayuda nation and poverty porn nation? Diba? Yun na po kami. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kaming i-persona non grata sa Coron, Palawan. Ayun po, Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin niyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Ayun po, maluwag po namin tatanggapin yung parusa niyo po na yun. Ayun, bottom line po, yun, Ma'am Jo, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon, kung napasobra man, at mga Putang ina kung napasobra. tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po. Ito rin doon tanong lang, no? Sana masagot mo. Nung tinatanong mo si Ma'am Jo, kung sino yung pinagmamalaki niya, ikaw, sino pinagmamalaki mo? Tanong niya kahapon ni Atty. De Bayan. Interesado kaming malaman. Diba? Interesado kaming malaman. Kung sino rin ang pinagmamalaki mo. Para ganyan-ganyanin mo yung taong yun. Diba? Si Ma'am Jo. Na disrespect ko po kayo at lalong-lalo na po sa mahal nating Mayor. Mayor, wala po akong masamang intensyon. Ewan ko sa'yo. Para kayo po ay i-disrespect. Nirespeto ko po kayo bilang leader ng Coron. At sino yung mayor ng Coron? Diba? Sinong mayor ng Coron? Tanong dyan, nagpa-event kayo, meron ba kayong permit? Pinatawag niyo lahat ng mga tao sa Coron? saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. At sana... Ano kaya alam nito sa nagawa ni Mayor Reyes? Mayor, kung makakarating man po sa itong video na to, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona non grata dahil nakita ko po ang sinseridad
Tingnan mo, all throughout, walang ginawa si Rosmar kundi ngumiti. Kaya tuloy yung mga tao, they don't see any remorse, they don't see any sincerity. 'Di ba? Ano kaya nakakatawa? At napapangiti lang si Rosmar dyan. ng magkasawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. Sana po ako na lang po ang bigyan ninyo ng persona non grata. At hiling ko po na sana kung ito man po ay may... Listen to this very carefully. Imagine mo he's asking na siya na lang daw ang persona non grata. However, yung matutuloy, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa Coron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na ipapasyal ko po sila sa Coron para makita ko po sila maging masaya. alam mo, sa totoo lang, pwede naman magpunta yung pamilya mo rin doon sa Coron. Yun lang, hindi ka kasama. 'Di ba? Gusto mo silang maging masaya, dalhin mo na lang sa Boracay. Hindi mo man lang masabi na maganda yung Coron. Napakaganda po guys ng Coron. 'Di ba? Napakaganda po ng Coron. So yun, Mayor. Maraming salamat. At some food. Sana tinodo mo, umiyak ka na nun talaga. Tama, nangingiti nga lang sa'yo si Rosmar, oh. Pasensya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao. Diba? Yun po, pasensya na po sa nagawa namin. Hayaan nyo po at babaunin po namin yun sa lahat po ng mapupuntahan namin. Yun kung i-welcome pa kayo ng iba, baka matrauma at maisip din baka gawin nyo rin sa mga lugar nila yung ginawa nyo dyan sa Coron. Diba? Gusto na po sa amin to at hindi na po mauulit. Babawi po kami. Anyway, alam niyo guys, yung etong nangyari na to, ilan lang to sa mga kapalpakan na ginawa ni Rendon. Oh. Not to mention yung mga dinipensahan pa niya si Rendon. Diba? Dito sinabi di ba sa ating malakas, ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog-vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Okay. Ano ba pinagkamalaki mo? The famous. May magmimim nito. Promise. Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porket hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito para tumulong at i-promote ang Coron. Nakapagod na lang mo? Tumutulong na kami. Sino ba nagmamalaki nito? Ha? Pag pinapayagan niyo. You know what? Even siguro, even si Ma'am Jo, hindi niya siguro matatanggap. Well, we don't know her. Okay? Hindi natin alam. Pero kung sa akin ginawa yan, definitely hindi ko tatanggapin ng public apology niya. Nashock lang siguro sila, No? Nashock lang siguro tong sila Rendon dahil hindi nila inaasahan na yung taong yan, kahit simpleng empleyado, pero napakalaki ng backing niya. Isang buong lalawigan ang sumuka sa inyo. Oh. Tsaka, again, alam nyo, ugali na ni Rendon yan I have nothing against this person. I have no hate to Rendon. But it's just that, ang worry ko dahil merong mga batang nanunood sa TikTok, sa Facebook, sa tapos makakita ng ganitong klaseng video. Dapat pa ba tayong magulat? Dahil ang mga pinapanood nila, yung mga ganitong klaseng content na nakikita natin sa social media. Kung paano mambastos ng kapwa mo. Diba?
Sa pagkakaalam ko nga, may nabasa pa ako kanina, guys. Marami pang pinag-aaralan ang Sangguniang Panlalawigan at saka ang municipality ng Coron. Kung ano pa yung pwedeng isampa sa kanila. Kila Rendon. Sa Rendon, hindi ka na nga welcome, makikiusap ka pa eh. Anyway guys, sige, kung kayo tatanungin ko, kayo na lang, doon sa napanood yung video, may nakita ba kayong sincerity?